Nagkomento na ang aktor na si Sandro Mula kaugnay sa pagkakabasura ng isa sa mga kaso laban sa independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Sa isang Instagram story, sinabi ni Mulak na hindi pa naman tapos ang mga kaso. Tinanggal lang daw ang acts of lasciviousness dahil kasama na rin ito sa isa pang kaso laban kina Nones at Cruz na rape through sexual assault sa Pasay Regional Trial Court. Maghahain pa raw sila ng motion for reconsideration kaugnay rito. Get your adrenaline at tuwalya ready sa susunod na adventure ng ating favorite biyahero. Tiyak na mafufall ka sa ganda ng mga talon sa Laguna. Heto ang patikim ng biyahe ni Drew. Tubig, ilog, waterfall, underwater cave. So yeah, it fits me, I think. If you have that mindset na go for adventure, this is the place for you. Biyahing puno ng thrill at excitement. G kayo? Say no more, biyeros! Galing. Simulan na natin agad sa isang sikat na falls. Na pwede raw pasukin ng loob? Signal number 5. Kaya yung mga tao nagwawalis pa rin sa labas ng bahay nila. Parang wala lang. Back to you, Igan. Masusubok ang ating skills. Bakit mas mahirap? Baba. Gusto ko lang matuwa kayo. Oh my God! Oh my God! At pakakabugin ang ating dibdib. Hey, Broco, kadagdaw. Ulo, ganda tayo. Kapit ng mahigpit, biyeros. Dahil sa araw na ito, ang handog namin sa inyo... Legit na adventure. Dito lang sa Cavinti, Laguna. Mga mare at pare, nagsi-celebrate ng 40th birthday si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista. Splendid si Heart sa kanyang Big 4-0 pictorial with celebrity photographer BJ Pascual. Slay si Heart sa suot na OOTD na nag-match sa backdrop at setup ng pictorial. Sabi ni Heart sa caption, and I quote, "Becoming 40 is just 20, but with better decisions and an earlier bedtime." End of quote. Plus, hashtag Chapter 40. Bumuhos naman ang messages kay Heart mula sa friends and followers. Isa pang nagse-celebrate ng kanyang birthday, si Sparkle star at Maka lead, Zephanie, na 22 na. Instant blessing din para kay Zeph ang araw na ito. Mapapanood na kasi today ang pinagbibidahan ni Zeph na web series na Sparkle Presents Mine. Kasama niya rito ang co-actors niya sa Maka na sina Sean Besagas at Josh Ford na ready na magpakilig online. Sparkle Presents Mine, mapapanood na yan mamayang 7:30 p.m. sa Facebook page, YouTube Shorts at TikTok account ng Sparkle GMA Artist Center. Dagdag pa sa magpapakilig online at sa mga team bahay ngayong Valentine's. Showing na rin today sa Netflix Philippines ang highest grossing Filipino film of all time na Hello, Love Again. Balikan at muling kiligin sa love story ni Ethan at Joy, played by Alden Richards at Catherine Bernardo. Ang Hello, Love Again ay collaboration project ng Star Cinema at GMA Pictures. ₱87 days na lang bago ang eleksyon 2025. Patuloy ang pag-iikot ng mga senatorial candidate para sa eleksyon 2025 sa ilang probinsya at lungsod sa bansa. Balita hatid ni Marisol Abduraman. Nagsagawa ng proclamation rally ang mga binansagang Duterte senatorial candidates ng PDP laban. Naroon sina Attorney Jimmy Bondo, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Christopher Lawrence Bongo, Attorney JV Hinlo, Attorney Raul Lambino, Congressman Dante Marcoleta,
Pastor Apollo Kibuloy na napanood via video message, Attorney Vic Rodriguez na guest candidate ng partido, at si Philip Salvador. Naroon din sa event si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sigurado ako na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng kung nasa isip pa yan ng Pilipino, swerte natin. Boss, panalo kayong lahat. Nagpadala naman ng mensahe si Vice President Sara Duterte para sa mga kandidato ng partido. Kasama si Pangulong Bongbong Marcos ng kampanya sa Iloilo City ang senatorial slate ng administrasyon. Kumpleto ang kanilang mga kandidatong sina Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Bumisita naman sa Bohol si Bam Aquino. Isang araw matapos talakayin ang isyu ng edukasyon sa Tarlac State University. Si Attorney Sunny Matula nasa union event sa Laguna. Humarap naman si Liza Masa sa isang event sa UP Los Baños kung saan binigyang diin niya ang independent foreign policy. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatapong senador sa eleksyon 2025. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nangampanya naman ngayong araw ng mga puso ang ilan pang senatorial candidates. Si Congresswoman Franz Castro na mahagi ng mga bulaklak sa mga guro at magulang sa isang paaralan sa Valenzuela. Si Liza Masa naman nag-ikot sa isang palengke sa Quezon City para makipag-usap sa mga tindero at mamimili. Mainit-init na balita sa sports. Panalo ng gold medal ang men's curling team ng Pilipinas sa 2025 Asian Winter Games sa Harbin, China. Nakalaban nila sa katatapos lang na finals match ang Republic of Korea. Nagwagi sila sa score na 5-3. Bago yan, tinalo ng Pilipinas ang host country na China sa semifinals kahapon. Congratulations, Team Philippines! Balik tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Pinasisilip ngayon ng isang advocacy group sa Energy Regulatory Commission ang umano'y sobrang paniningil ng Meralco na aabot daw ng 160 billion pesos sa loob ng 2 taon. Una pa ng grupo, humihingi pa umano ng dagdag singil ang Meralco kahit may sobra namang nakolekta. Balitang hatid ni Maki Pulido. June 2022 nang iutos umano ng Energy Regulatory Commission sa Meralco na limitahan lang ang singil sa distribution charge sa 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour. Kabilang na dapat dyan ang metering charge at supply charge. Pero ayon sa National Association of Electricity Consumer for Reform o NASECOR, kung titingnan ang likod ng Meralco bill, naningil ang Meralco ng 2 pesos and 9 centavos para sa distribution, 33 centavos sa metering at 49 centavos sa supply charge. Sobra umano ng 1 peso and 57 centavos sa itinakda ng ERC. Imo-multiply mo lang yan sa kanyang energy sales ng isang taon na kinuha natin sa website nila. Diba? Sa isang taon pa lamang ay lumabas na 82 billion pesos. Kaya kung dinoble natin 2 taon, 164.5 billion pesos ito. Ang ibig sabihin nito sa electric bill ni Josel, sobra ng 1,122 pesos ang siningil sa kanya ng Meralco. Galing yan sa pagmultiply ng 1 peso and 57 centavos na di umano'y overcharge sa 715 kilowatt-hour na kinonsumo niyang kuryente. Pagkain araw-araw, dapat doon po mapunta yun. Illegal umano ang sobrang paniningil na ito ayon sa NASECOR, kaya sumulat na ito sa ERC. Malaki ang dagok nito, malaking epekto nito sa kanilang prangkisa. Dapat ka ba bang pagtiwalaan ng mga tao? Kinumpirma ng ERC na 1 peso and 35 centavos ang inutos ng ahensya na distribution charge, pero average rate daw ito. Dahil average rate, magkakaibang singil depende sa konsumo at customer class.
Pero bine-verify na nila ang mga datos para masagot ang sulat ng NASICOR. Hinihintay pa namin ang pahayag ng Meralco. Sa itinakdang 1 peso and 35 centavos na distribution charge ng Meralco, handa silang mag-refund ng sobrang singil na 19 billion pesos. Pero puna ng grupong NASICOR, kahit may sobrang nakolekta, humihingi pa ang Meralco ng dagdag na 33 centavos sa sisingiling distribution charge. Nagsusoli ka na nga sa 1 peso and 35, ba't mo itataas sa 166? Ano ba naman ito? It's absurd, unreasonable. Sabi ng ERC, kaka-file lang ng petisyong dagdag singil ng Meralco. Sasailalim pa raw ito sa mga public hearing at evaluation kung ito ay nararapat. Sabi ng Meralco customer na si Josel, sa paniningil, isipin sana ang mga katulad niyang laging naghahagilap ng pambayad sa kuryente. Tiwala. Maayos nila yung ginagawa yung trabaho nila. Kasi hindi naman biro yung ganyan Yung taong bayan naghahanap buhay. Usually po yung iba hindi naman talaga alam kung ano talaga. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Love is in the air, lalo na online dahil sa hatid na pakilig ng ilang sparkle couples. Gaya ni Ashley Ortega at Mavi Legaspi. Sa IG story, isinare ni Ashley ang pagbibigay ng giant bouquet na personal na idinililiver ni Mavi. Priceless naman ang reaction ni Ashley. Kamakailan nang inamin ni Ashley na in a relationship sila ni Mavi matapos silang ilang beses maispatan na magkasama together. Sinorpresa naman ni Lolong star Paul Salas ang girlfriend na si Mikey Quintos after ng taping ng Lutong Bahay. May dalang bouquet at gift si Paul. Tila napawi naman ang pagod ni Mikey at kinilig sa sweet gestures ng boyfie. Kaya naman, hindi nga napigilang yakapin si Paul. Hindi rin nagpahuli sa pagpapakilig ngayong Valentine's ang Team Jolly ni na prinsesas ng City Jail star Sofia Pablo at Allen Ansay. Ipinost ni Sofia ang kanilang picture together ni Allen. Say ng dalaga, 6th Valentine's together na raw nila ni Allen at looking forward for more Valentine's kasama ang aktor.